And joining us tonight to discuss this week's transport strike is Manibela Chairman Mar Valbuena. Good evening and welcome to the Big Story, Mar. Good evening, ladies. Good evening sa lahat po ng nanonood po ngayon. Ano bang assessment mo sa two-day strike na ginawa ninyo? Alam mo, kahit pa paano, Ma'am Ses, nakakakonsensya din kasi katulad namin, maraming naghihirap na mga tsuper. Marami rin na naghihirap na mga kababayan nating mananakay. Kaya sabi nga natin, napagtagumpayan yung transport strike. Marami ang walang masakyan na ating mga kababayan pero mabigat din po sa kalooban at sa dibdib po namin ito, Ma'am Ses. Pero ang inyong hinaing ba ay nakarating sa gobyerno? Sa tingin mo ba ay lalambot ang kanilang posisyon ukol sa mga transport workers? Po na, Ma'am Ses, sa pagdinig sa Senado, yung hinaing na yung mga hindi po nakakuha ng subsidy ay agad na ipinarating ng Senado sa pamamagitan ng mga secretary o undersecretary ng DSWD ng ng DOTR. At kahapon nga ay pinag-submit bandang alas 4 po ata ito, pinag-submit yung aming mga members, yung aming mga bawat chapters ng listahan ulit ng mga pangalan nitong mga tsuper. Ano naman ang magagawa nitong kakapiranggot na 5,000 na iaabot sa inyo? Hanggang saan ba yan, ilang araw lang yan tatagal? At least, Mama Ses, magagamit kahit 3 araw, wag na lang maibulsa ng mga kawatan sa gobyerno. Yun po ang mahalaga dito. Kasi nai-release na ito, kung hindi ito mapapamigay, sayang. Kesa naman sa iba lang mapunta. 3 araw yung maximum na pwede namin itong magamit dahil nga po sa paglobo ng presyo ng petrolyo na hindi po mapigilan ng ating gobyerno dahil walang pangil ang batas para dito sa mga malalaking oil companies. Walang pangil ang ating Pangulo sa mga ganid na mga negosyante ng petrolyo, pero po may pangil ang ating Pangulo sa pag-suspend ng piso na fare increase. So, napaka-unfair. Kung makikita natin, yung mga malalaking negosyante, bilyon-bilyon, 3 bilyon kada araw o mahigit pa ang kinikita. Samantalang kami, piso hanggang 2 piso, regulated. Anytime pwedeng isuspend o pwedeng hindi maaprubahan. Kaya napakaswerte nitong mga negosyante na para bang ang batas talaga ay ginawa lamang para sa kanila. Kuya Mar, matanong ko lang, no, kahapon kasi nandito si Chairman Vigor Mendoza ng LTFRB. Ang sabi niya sa amin, in constant dialogue naman daw siya with you guys. Pero ang gusto kong malaman is kung nagpasa na ba kayo ng petition for a fair hike, effective lang, no, sa pagsisimula nitong krisis sa Iran? Actually, wala pa po. Wala pa kahit sino sa amin ang nakapag-file nitong petition dahil nga tuloy-tuloy po yung pagsirit. Hindi namin alam kung saan dito sisimulan. Baka mas maganda kung sila na po ang makaisip nito dahil meron pong memorandum circular noong 2017 or 2016 kung hindi ako nagkakamali na kapag sumirit yung produktong petrolyo ay automatic din na magtataas yung pamasahe na hindi naman ginagamit ito ng LTFRB. Yun ang gusto ko ring ibalik po sa kaya Chairman Vigor Mendoza na ginagamit po ba nila ito sa panahon ng krisis. Meron pong memorandum circular niyan na panahon pa ng mga nakaraang administrasyon at sigurado po ako na effective pa rin po yan hanggang sa ngayon. Kasi ang pinoprotektahan dito, at sinabi na nga rin ni Chairman, na malaki ang inflationary impact kasi pag nagtaas ang pamasahe. Kaya kumbaga, kayo ang, isinasakripisyo. Hindi, maling-mali po yun, Ma'am Ses. Kami lang ang itinuturo para itong mga oil companies
ay maligtas dito sa sinasabi na maligtas doon sa pagtuturo kung sino talaga ang may kasalanan kung bakit nagtataas yung inflation. Kung hindi po magtataas ng presyo ng petrolyo, hihirit po ba kami ng taas pasahe? Hindi ho ba ang ugat nitong inflation ay yung mataas na presyo ng petrolyo? Kagaya ngayon, ma'am says, ladies, kung makikita natin, hindi nagtaas ng pamasahe. Sinuspend yung piso na per increase. Pero nagtaasan na yung mga pangunahing bilihin, ang bigas, kung di ako nagkakamali, hindi po bababa sa 2 piso kada kilo ang itinaas. At yung iba pang mga basic goods ang tumaas na. So dapat hindi sa amin ibintang. Sa amin po binibintang, imbis na dito sa mga ganid na ang gusto lamang ay malalaking tubo, itong mga oil companies, di po ba? Isipin nyo, may stock pa, yung inventaryo nila ang ginagamit sa ngayon. Hanggang sa ngayon, Ma'am Ses, ay ito pa rin, Ma'am Sean, ito pa rin yung ginagamit na binibenta sa merkado. Stock pa nila ito. Bago pa magkaroon ng digmaan sa gitnang silangan, pero nagtaas na sila at ang pinapaliwanag kahapon, kaya sila nagtaas dahil nabuking sila para doon sa ipapatong ito, doon sa susunod na bibilhin nila. So yung pagbili nila ng diesel na mataas, isiningil na kaagad sa amin 3 weeks ago. Next week pa lang, inamin nila na next week pa lang po darating yung supply na nagsimula po nitong digmaan. So yung ginagamit natin ngayon, hanggang sa susunod na Martes siguro, stock pa po nila, inventaryo pa po nila ito. So dinadaya tayo, pinagsasamantalahan tayo, walang pangilang batas, ginigipit kami ang itinuturo na may kasalanan dito sa inflation. Now, hindi pa naman pinatutupad yung per increase, pero hindi nila masilip, walang pangilang pangulo. Sa maliliit lang sila may pangil, pero sa malalaking negosyante, wala. Pero Mar, bukod sa pagsa-strike ninyo, no, ano ba ang iba pang paraan? At paano ba nakakatawid ang mga miyembro ninyo sa araw-araw na pamumuhay? Ano ang tulong na ibibigay ba ng organisasyon o mga ibang tao man na tumutulong sa inyo? Alam nyo, Ma'am Ses, sa humigit kumulang 100,000 miyembro ng Manibela. Yung totoo lang, sa loob ng 3 linggo, pang-4 na linggo na po ito, rinding-rindi na kami sa hinaing, sumbong ng ating mga tsuper dahil nga wala naman nagagawang solusyon ng ating gobyerno. Pinirmahan yung pag-suspend nitong excise tax pero laban bawi pa rin kung kailan po itong maipatutupad at kung maipatupad man ito, sigurado po sa pangatlong linggo, pang-4 na linggo pa ng Abril. Hintayin pa natin na ma-publish ito sa UP Law at kapag na-publish ito, ano ba ang uunahin ng Pangulo? Tignan yung mga nagsasamantala kung may pangil ba yung pag-suspend ang pagbibigay ng emergency power sa Pangulo. Kaakibat ba bukod sa pag-suspend ng excise tax? Kaakibat ba nito yung price ceiling na malimitahan? Kasi nabasa ko po doon sa oil deregulation law, in time of crisis, pwede po na magmando ang ating Pangulo ng ceiling o price cap dito po sa mga produktong petrolyo na number 1 po na dapat niya itong gawin. Dapat nga ngayon na sana. Bago pa tayo mapagsamantalahan, na patuloy na mapagsamantalahan ng mga oil companies po na ito. So Mark, kahit nagdeklara na ang Pangulo din ng National State of Energy Emergency, hindi kayo nakakampante, wala pa ring assurance ba yon? Parang kulang pa rin ang messaging ng gobyerno kung ano ba talaga yung magiging plano, contingency plans sa kabila ng krisis na ito? Ma'am Pauline, mensahe pa lang yung pinaparating. Pirma pa lang yung nakakarating at nakikita natin. Wala pa yung aktual na pag-suspend. Hindi pa natin ito nararamdaman at hindi pa natin ito mararamdaman sa mga susunod na araw. Bibilang pa tayo ng linggo kung ipatutupad ba talaga nila ito. So mag-aantay pa tayo, mag-aabang pa tayo kung hanggang kailan nila tayo gugutumin.
Alright. Nakakalungkot naman ikaw kausap. O sige, maraming salamat at wala na rin tayong ibang iaabot sa inyo. Mar Valbuena, Chairman of Transport Group Manibela.